may nag-chat sa akin, yung barangay administrator ng Barangay Lower Pikutan, kasi taga doon si Tatang Larry. So tinanong niya, brother, may pinadala siyang video. Si Tatang Larry po ba ito? Paki-confirm lang. So pinanood ko yung video. Isang lalaki na may edad, nag-collapse, tapos inaalalayan ng mga guard. At actually, kinukonsider talaga na DOA siya. DOA. From train station ng Bikutan, pagdating sa hospital, DOA siya. Pero protocol kasi, di ba? Nung nakailang araw na siya sa wake, sabi ko, mag-on the air ka eh. Ang ginawa mo naman, nag-in the air. So, siyempre, actually, Brother Adrian, until now, every time na naaalala ko yun, kaya hanggang kamatayan, Brother Adrian, talagang natindigan ni Tatang na siya'y Katoliko. No? Si Tatang Larry, matanda lang sa edad, pero sa attitude niyan sa akin, parang baby ko rin eh. Ultimo magkaroon lang ng magkaroon ng lagnat na prior doon sa kanyang kamatayan. Wala siya talaga kahit anong inireklamo sa akin. So, okay na yung health niya? Wala, brother, wala. Ang kwento doon, nung bumagsak si Tatang, nag-collapse, umihi na siya sa pantalon, tapos nagbuga na siya ng salayba na malapot, sabi ng mga nagkwento doon sa PNR. Kung sino man yung nag-video yun, na hindi naman namin alam kung sino, thankful pa rin kami. Kasi kung hindi niya binidyo yun, Brother Adrian, si Tatang matitenga sa morgue. Walang makakaalam eh. Kaya sabi ko nung sinilip ko siya sa kabaong, Tang, namali ka ng niyabang. Hindi ka tinignan ni Lord sa tenga. Kaya nung naayos na sa morgue si Tatang, inakyat na dun sa chapel, ang unang request ng anak niya, Kuya, sabi sa akin, pwede po bang alisin natin yung crucifix? Hindi sa St. Peter dapat ibuburol si Tatang eh. May pinaset akong chapel dito sa amin, Sagrada Familia Chapel. Doon ko unang sinuggest na doon siya ilalagay, ibuburol. Yes. Kasi ginawa na yung Father Eugene, nung sinilip niya si Tatang, yung kabaong, pinatong niya yung kanyang kamay kay Tatang doon sa salamin. Nagbigay siya ng final blessing kay Tatang doon. Pero mas maganda yata meron akong kasulatan. Yung mga ritual na mangyayari, gagawin, i-spirito niya. Parang last will. Hindi naman nangyari, hindi niya nagawa eh. Isa sa nakalagay dapat yun na ako, bago ilibing, idadaan ako sa simbahan. Diba, magsasabi, sinong gustong magsalita? So, nagsalita ako. Sabi ko, inano ko, si Tatang ay isang Katoliko na convert. Kasi majority nung kaharap ko, Iglesia ni Cristo eh. Konti lang kami, Brad. Bilang lang sa daliri ang Katolikong kasama eh. Kasi unang nagbigay ng pag-ibig sa atin, ang Diyos na namatay. Diba, sa kanila si Cristo, hindi naman Diyos. At hindi namatay ang Diyos sa kanila. So may preaching pa rin ako doon. Wala namang wala reaction. Lahat nakikinig naman, awa ng Diyos. Very cooperative, very respectful. Kaya tama yung sinabi mo na yung kamatayan ni Tatang nagbigay din ng sa amin na regardless na makaiba yung faith, pero nagkabuklod, nagkaisa. Yeah. Tumira ng tumira. Si Tatang daw natisod, kaya namatay, kasi dapat daw nagbalik loob. Yung pamilyang close, hindi nag-react ng ganun eh. Nagbigay pa ng respeto eh. Panaginip sa'yo si Tatang or nagparamdam siya, may ganyan ba? Wala. Takot lang yun sa akin magpakita kasi pagagalita ko na naman siya. Actually, nung linggo, marami agad mga nag-PM. Ang lungkot po ng program, ang lungkot niya. Na-miss namin yung, hi Pans, I love you. Yun ang mga tagline ni Tatang eh. Siyempre ngayon, wala nang siko, wala nang kakalabit sa akin. Sabi ko nga sa kanya, huwag ka makakalabit tatapo ko yung picture mo. Doon ko siya nakita alam mo yun, ang tingin niya, ang ganda-ganda ng Catholic Church, ang babait ng mga pare, tapos meron kami na-encounter na ganito klaseng pare. Naging traumatic kay Tatang yun. Pag nalaman niyang nandun yung pare na yun, ayaw niyang pupunta kami. Nakikiusap siya sa akin. Balak ko talagang mag-release ng tribute magazine
para makita yung journey ni Tatang. Kasi ako, hindi ako nagbabanggit na nasa heaven siya. Kaya dasal lang tayo ng dasal. Nasa purgatory kasi tao dito, hindi naman tayo perfectong tao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Lord God, maraming salamat po sa araw na to with Brother Marco Evangelista. Lord, today we ask for your blessing, for your grace, for your anointing be upon us right now. Lord, I pray that this interview will be a source of your grace, hope, faith sa lahat po ng mga viewers sa makapakinig na to. And Lord, we cover us with your precious blood and spare us from any kind of attack, oppression from the enemy. And Mama Mary, we ask for your protection and intercession. And also, we ask for the intercession of Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hello, Brother Marco Evangelista. Kamusta? Welcome again sa ating Storyang Katoliko. Thank you for saying yes again for this invitation. Ave Maria, Brother Adrian. I'm very thankful for the second time. Love is lovelier than second time around. Na-invite muli ako sa iyong pamosong vlog. Thank you. Thank you, bro. At least tama na ako ngayon, Marco Evangelista. Yung ano ko na, Marco Malyari. Tama nga ako natawa doon sa reaction ni Tatang eh. Hindi, actually, hindi lang ikaw nagkakamali ha. Talaga minsan may mga ibang nagbabati sa amin that way eh. Brother Marco Malyari, gano'n. Kasi nga, madalas, pag nanood kayo sa amin sa Radio Veritas, nakalagay kasi doon yung full name ko. Brother Marco, tapos yung Tatang Larry. Eh, syempre, minsan nagmimekos-mekos yung... Understandable naman yun para sa amin dalawa. Today, kaya kita na-imbita dahil na rin syempre sa yung naging balita, di ba, kay Tatang Larry, sa nangyari sa kanya. Sa ating mga viewers na parang ngayon lang nila nalaman or parang di sila aware, pwede mo bang i-share ano ba yung nangyari before noon or and after nung nangyari kay Tatang Larry? Okay. Kung tutusin, talagang minsan ang hirap i-recall yung fateful day na nangyaring yun sa amin ni Tatang. December 10 to be exact. Linggo yun. 10:00 ng umaga ay tinawagan ko si Tatang Larry, no? Ako'y nasa Nueva Vizcaya noon. Paakyat ako ng isang town, yung tinatawag na Cayapa. Tamer capital yun ng Nueva Vizcaya. Ang parokya noon ay Saint Joseph Husband of Mary. Para at least alam nila yung background. So 10 a.m. nasa gitna ako ng bundok, paakyat, na tinawagan ko si Tatang. Tang, ikaw na muna ang magprograma kasi ni-remind ko lang na nandito ako sa Nueva Vizcaya, may recollection. So bahala ka na sa program. Sabi niya, sige Brad, meron ka naman ng topic, ikaw na bahala sa topic. Kasi in-trust ko talaga sa kanya ang program pag wala ako, Brad eh. Sabi naman niya, okay, ready na ako, Brad, ganyan. So maganda yung aming conversation. 10 a.m. yun. No? Hindi naman eksaktong 10. Around 10. Okay? So umakyat na ako ng bundok, December 10. Pagdating ko ng itaas, yun na yung Cayapa town, nasa simbahan na ako, may nag-chat sa akin, yung barangay administrator ng barangay Lower Bikutan kasi taga doon si Tatang Larry. So tinanong niya, brother, may pinadala siyang video. Si Tatang Larry po ba ito? Paki-confirm lang. So pinanood ko yung video. Isang lalaki na may edad, nag-collapse, tapos inaalalayan ng mga guard ng PNR Bikutan Station. So medyo nakayuko, kaya pinanood ko mabuti. Nung isinakay siya iniupo siya sa wheelchair, so lumabas talaga yung mukha si Tatang Larry. Then kinonfirm ko, yes, si Tatang Larry yan. Bakit, ano nangyari? Sabi nung barangay administrator, si Brother Jun Santa Ana, nag-collapse. Nag-collapse daw dun sa PNR station. Sabi ko ganon, saan dinala? Tinakbo daw sa hospital.
Dito sa amin, yung Taguig Pateros Hospital. Then pagdating ng hospital, according to the report ng mga doktor, ay nirevive pa nila si Tatang ng at least 30 minutes. Sini-PR, etc. etc. Unfortunately, nag-expired si Tatang. At actually, kinukonsider talaga na DOA siya. DOA. From train station ng Bikutan, pagdating sa hospital, DOA siya. Pero protocol kasi, di ba? Na ibibigay mo pa rin yung mga necessary procedure. So, to make the long story short, tinawagan ko yung mga ilang tao ko, punta kayo ng TPDH, yung Taguig Pateros Hospital, i-confirm nyo kung si Tatang Larry talaga yon. Kasi I'm in doubt pa rin. Although nakita ko na sa video, no? Siyempre, doon yung i-confirm nyo kung si Tatang. So, pumunta yung mga tao ko doon, dinouble check, and confirm si Tatang talaga. Tapos, pinasok siya sa morgue, tiningnan, pinatingnan ko pa, brother, hindi pa ako kontento doon sa nasa emergency room siya. Pinasundan ko pa sa mga tao ko sa morgue. Si confirm talaga si Tatang. Number 1, kilala naman nila si Tatang. Number 2, naka-uniform siya ng Radio Veritas kasi meron kaming official t-shirt. Pag mag-program kami, yung itim na may logo ng Radio Veritas. So, wala. Siyempre, nag-breakdown na rin ako na yung aking partner ng matagal na panahon, 16 years. Kausap ko pa ng alas 10 ng umaga, tapos pagdating ng around before 12, nag-expire, kinuha ng Panginoon. So sabi ko nga, nung nakailang araw na siya sa wake, sabi ko, mag-on the air ka eh. Ang ginawa mo naman, nag-in the air. No? So, siyempre, actually, Brother Adrian, until now, every time na naaalala ko yun, hindi pa ako nakaka-recover. Although, hindi naman natin kailangan talagang malungkot ng gusto. Kasi cycle of life, di ba? Na ang tao ay nabubuhay. Sabi ko, nabubuhay, namamatay. Sabi ko nga, alam mo Tang, nakakainggit ka kasi at least namatay ka ng, alam ko, ako personal, alam ko yung intention mo na ikaw ay magsiserve. Kasi correct. Papunta ka sa programa. Di ba? Hindi ka namatay sorry to say, yung iba namatay dahil nakipag-away, namatay, nasa gitna ng inuman, nasa gitna ng mundo, ng kasiyahan. Ikaw namatay na ang intention mo ay pumunta sa radio program at mag-serve sa ating Panginoon, no? through our program. So, sabi ko talaga personal sa kanya, nakakainggit yung pag-alis kasi yun nga, yung intention, di ba brother, na maglilingkod, yun ang nakakainggit doon. Sabi ko, at until the last breath, no, yung kanyang stand bilang Katoliko, talagang nagtapos na Katoliko. Kasi sa mga hindi pa po nakakaalam, yung baka ngayon nyo lang kayo nakapanood ng programa na ito na ako'y kausap ni Brother Adrian, yung pinag-uusapan po namin Tatang Larry Malyari ay isa pong handog na Iglesia ni Cristo. Pag sinabi pong handog, yan po yung tinatawag na Sinsberg. Came from the family of Iglesia ni Cristo. So siya lang ho sa kaniyang pamilya ang naging Katoliko from Iglesia ni Cristo. Kaya hanggang kamatayan, Brother Adrian, talagang natindigan ni Tatang na siya'y Katoliko, no? Wow. Yun ang isa sa nag-aano sa isip ko lagi, sa puso ko na thankful din ako kay Lord kasi nagamit din ako kahit papaano na matagpuan niya yung tunay na simbahan at namatay siya sa loob ng tunay na simbahan. Wow. Curious ako bro, kasi di ba yung before nangyari yon, doon kausap mo siya, wala ba siyang iniinda na nararamdaman, something? Napakagandang question yan kasi maraming nag-ano sa akin, Brother Adrian eh. Actually, si Tatang Larry, matanda lang sa edad, pero sa attitude niyan sa akin, parang baby ko rin eh.
Ultimo magkaroon lang ng magkaroon ng lagnat, magkaroon ng ubo, sipon, no? Lahat ng mga something na hindi maganda sa kanya. Sasabihin niya sa kanya, Brad, nilalagnat ako. Brad, may sipon ako, may ubo ako. Ganyan yan eh. Yung tungkol sa sa issue ng kanyang death, yung nagreklamo ba siya sa akin na prior meron siyang chest pain or nahihilo or high blood. Wala brother. Alam mo, ang reklamo lang lagi sa akin yan, yung tiyan niya. Kasi nga, hindi yan maganang kumain, hindi siya nag-almusal, kape lang. Kahit na kami bumabiyahe sa malalayong lugar, titinapay lang yan, isang tinapay, 2 pandesal, okay na sa kanya. Kaya masarap kasama si Tatang kasi hindi magastos. Hindi may kumain. Fasting palagi. Pag-order pa yan, pagkakain kami, pag-order pa yan, kakarampot na ulam, kalahating kanin, ayos na yun, di ba? Ibig ko sabihin, gusto kong mailarawan sa inyo na prior doon sa kanyang kamatayan, wala siya talaga kahit anong inireklamo sa akin. So, okay na yung health niya? Wala brother, wala talaga. Kaya very na-surprise talaga ako na namatay siya sa ganon, that way, na alam mo yun, isang atake, matinding atake, fatal. Yung iba nga, nakakadalawa pa, 3 eh. Oo, siya talagang minsanan lang. Nabanggit mo nga, di ba, ikaw bilang nurse, ang kwento doon, nung bumagsak si Tatang, nag-collapse, umihi na siya sa pantalon, tapos nagbuga na siya ng saliva na malapot, sabi ng mga nagkwento doon sa PNR. Kasi binalikan ng mga anak ni Tatang yung area, nakausap yung mga gwardiya na nag-assist kay Tatang. So yun ang kwento nila, na nung nag-collapse, talagang totally collapse, tapos umihi na, nagbuga ng mga lawan. Sabi ng mga nakausap ko ring doktor, pagka gano'n ang case ng pasyente, fatal yun. Talagang one strike lang talaga. One strike. Nung after nun, hindi siya wala nag-revive sa kanya, CPR, mga ilang minutes ba? Siguro dun sa PNR, palibasa, siyempre mga common taos naman doon. Although may mga guard tayo, pero tandaan natin, ang mga guard naman natin dito sa Pilipinas, hindi naman sila well-trained pagdating sa mga first aid, di ba? Correct. Siguro yung mga nasa mall, dahil meron silang training, pero yung sa mga ganyang public station, tulad niyan, PNR, hindi naman natin tinatawaran, pero talagang alam naman natin na limitado yung kanilang kapasidad. Palagay ko wala. Kaya nung dinala siya sa hospital, doon lang siya ni-revive. Pero duda ko, sa layo ng pagitan at saka ng oras, di ba, bawat oras niya, bawat minuto, mahalaga yan. 15 minutes. Siguro, si Tatang, almost 30 minutes bago nadala sa ospital. Una, kung pamilyar kayo sa lugar ng PNR station ng Bikutan, malayo ang distansya niya dun sa main road. Okay. Kung siya ay dinampot, sinakay inupo sa wheelchair, hindi naman pwedeng itakbo yun dahil siyempre railroad malamang mabagal yung galaw. Pagdating sa main road, swerte nang meron agad sasakyan doon. Kasi wala namang ambulansya maaaring may magandang loob na naisakay siya sa isang sasakyan. From Bikutan to Western Bikutan, yung hospital namin, it took siguro swerte ng 30 minutes makatakbo ka doon. Kasi talagang matraffic din. Kaya more or less 1 hour ang pagitan. Yan ang estimate ko. Wala na talaga, walang mabubuhay sa ganung pagitan ng atake. Tingin mo anong oras siya exact na matay na? According dun sa report ng hospital, around around 12, no? Mahal, around 12. Around 12 ano? 12 siya namatay. Anong oras? 12:30. 12:30. Based dun sa record. Tapos ako curious ako dun, bro, dun sa nag-video.
pinost sa Facebook, paano nakita nung kasamaan mo yung video na yun? Dito sa amin sa Taguig, meron kaming parang common, public chat, no? Yung parang page, group chat. Oo. So, parang yung mga, alam naman ng mga tao ngayon, alerto pagdating sa ganyan. Hindi natin alam kung anong kung anong motibo, pero nakatulong. Di ba? Kasi yung iba nagbibideo ng ganun, hindi naman para makatulong, nagre-reels. Mayroong ilagay sa kanilang something like that. Pero kung sino man yung nag-video yun, na hindi naman namin alam kung sino, thankful pa rin kami. Kasi kung hindi niya binidyo yun, Brother Adrian, si Tatang matitenga sa morgue. Walang makakaalam Di ba? Kaya kung sino man siya, thankful pa rin kami na nagawa niyang i-video si Tatang. At saka nakita namin yung senaryo. Kaya nakapagpasalamat din naman kami doon sa mga PNR personnel, lalo na yung mga guard. Kasi 2 gwardiya yung nakita kong nagtutulong na buhatin si Tatang. Yes. Nagulat din ako, ganun pala nangyari kasi nung yun, di ba punta ako sa wake niya, nakausap ko yung anak niya na inatake nga pala siya sa PNR. Napanood ko yung video. Actually, nung mangyari yung aksidente, yung insidente rather, ako na mismo rin na nag-inform sa kanilang lahat kasi sa akin direktang nag-inform yung Taguig. Ikaw na nagbalita. So from me, tinawagan ko yung anak ni Tatang. Tapos sabi ko gano'n, Emong, kasi yun ang kanyang nickname, Emong, may nangyari kay papa mo, ganito ganyan. Babalikan kita kasi bibigyan kita ng update kung ano na talagang tunay na nangyari. So yun ang unang tawag ko sa kanya. Second, nung tinawagan ko siya, Emong, meron tayong sad story. Hindi naman bad. Kasi ang kamatayan, hindi naman bad May sad news. Si papa mo wala na, nag-expired. So tinawagan ko yung girlfriend niya kasi si Tatang naman binata Piudo. May girlfriend siya. Yung girlfriend niya, kaklase niya nung elementary, nagkaroon sila ng class reunion noon, nagkapangita ulit. At akalain mo sa tagal ng panahon, nagkainlaban pa rin sila. Kasi nung bata pa pala sila, na pala sila, yung talagang, alam mo, may something. Palibas sa elementary. Gano'n. Tapos tinawagan ko din, Engine, sabi ko, mayroon akong malungkot na balita. Ano yun? Si Tatang Larry ay wala na. So punta na kayo doon sa morgue. Tinawagan ko na rin yung mga close friend niya, yung dati naming happy dito ng Taguig Police, si Colonel Pilaes. Very close niya yun Tinawagan ko, Colonel, pare, si Tatang Larry wala na. Yung kaibigan naming lawyer, si Attorney Bonnie, mga close friend talaga. Si Dr. Amos Carranza. Tinawagan ko na, punta na kayo dun sa morgue. So lahat sila nagulat. Bakit? Wala na si Tatang inatake. So lahat kami isa ang aming reaction. Bakit atake? Bakit atake? Ganun. Kasi nga alam namin, kami mga close friend niya, na wala siyang ganung case. Oo. Ang reklamo lang sa amin ni Tatang in terms of health niya, yung kanyang tiyan. Dati nga natakot siya, nakala niya magkakaroon siya ng prostate. Cancer So nag-undergo siya ng series of check-up. Awa naman ng Diyos, wala. Yun, ganun Kaya lahat kami, na-surprise na atake. Alam mo ba, Brother Adrian, hindi mo kasi nakasamang kumain si Tatang, pero kung nakasabay mong kumain yan, magugulat ka. Kasi ang paborito niya, yung mga sinigang na baboy, tapos isi-separate niya yung taba. Tapos lalagyan niya ng patis yun na may sili. Yun ang favorite niya. Wow. Kaya kami, pag kumakain kami, kasama yung mga pare, yung mga obispo, sasabihin ng mga pare sa kanya, Brother Tatang, huwag mong kainin yan. Sabi niya, hindi mo, Brother. Bishop, okay lang. Wala akong sakit, hindi ako high blood, walang maintenance. At saka, alam niyo ba, malaki ang tenga ko, yan lagi niya niyayabak. Malaki daw tenga niya. Ang nanay-tatay niya namatay at age of 80s, no? Kaya daw sila sa pamilya, mahaba ang buhay. Kasi mahaba ang tenga, at saka yung ninuno niya, tatagal na matay. Kaya sabi ko nung sinilip ko siya sa kabaong, Tang, namali ka ng niyabang. Hindi ka tinignan ni Lord sa tenga.
Hindi ka tiningnan sa tenga, hindi umubra yung haba ng tenga mo. Kaya yung mga malalaki tenga niya, huwag nyo pagyayabang nyo na haba buhay nyo. Ikaw bro, gusto ko malaman, nung nalaman mo yung expire na siya, ano yung una mong naramdaman? Ay, Brad, sa totoo lang, kasi ako lang naman na nagda-drive eh. Although may mga kasama ako. Tumigil talaga ako sa bundok. Tumigil ako kasi hindi ko kayang mag-drive na ako ay iiyak. Baka ba, madisgrasya naman ako. Talagang tumigil ang mundo ko kasi bakit ba naman hindi? Hindi lang 16 years ko siyang kasama sa radio program. Pero meron pa kaming ibang taon na magkasama. Ako bilang subordinate ko siya sa opisina. Tama. At never kaming nagkaroon ng kahit anong clash or misunderstanding. Hindi naman kami tatagal ng ganun eh kung meron kaming problema eh, di ba? So just imagine the friendship na binuo namin. And then every Sunday, Brad, Adrian, early morning ng Sunday, tatawag na yan. Brad, tatawagan niya yung aking darling. Kel, sabi niya gano'n, si Brad. Nabibigay naman sa akin yung telepono. Brad, Ave Maria. Sabi ko, gracia plena. Ano? Sabi niya, may topic na ba tayo? Sabi ko, gumawa ka ba? Oo, meron na ako. Di yan ang gamitin natin. Pag wala naman siyang topic, sasabihin ko kung ano yung napapanahon ngayon, kung ano yung season, kung ano yung kapistahan, yun ang topic natin. So, ganun lang yung aming aming partnership. Sipin mo, Brad, every Sunday. Tapos, tatayo na yan dito sa harap bahay. Magchat-chat. Brad, nandito na ako sa baba. Nasa tabi na siya ng kanya dyan. Kasi ano lang naman, walking distance lang yung bahay niya sa bahay ko. So, ang gagawin niya, lalakad lang siya. Sandali lang. Siguro 5 minutes lang eh. So, nandiyan na siya sa gilid ng kotse. Diyan na siya magchat-chat. Brad, nandito na ako. Bababa na ako. Just imagine yung aming routine. Tapos, aside from that, pag meron kaming apostolate, magkasama kami sa isang kwarto, sa isang kama, sa isang tulugan, sa isang kainan. No? Nang inaabot kami ng ilang buwan, imaginein mo yung tapos in a snap of fingers, biglang wala na yung kasama mo. Kaya sabi ko, nabalian ako kasi talagang ako malaki yung ko kay Tatang eh, malaki yung naging yung in-interest ko sa kanya, no? Kumbaga nag-invest din ako ng sarili ko para kay Tatang. Tapos bigla gano'n nawala, di ba? Although sabi ko nga, alam naman nating mamamatay tayo. Pero hindi mo lang inasahan. Nagulat ako kasi ang kinagugulat ko kasi doon, Brother Adrian, yung walang sakit eh. Walang sakit. Sana kung dumaan muna sa alam mong nag-undergo ng maintenance, meron siyang dinadaing, wala eh. Hindi man siya umabot ng Our Lady of Guadalupe, no? Umabot hindi, kasi 10 eh. December linggo yun eh. Linggo yun. Di ba nga sabi ko pa sa'yo, isusuot namin tong t-shirt na bigay mo. Yes, Salamat nga pala sa t-shirt na ito, sa Merchiful Team and Adrian Milag TV merchandise. No? Thank you, bro. Courtesy. Di ba binita ko pa sa'yo, ito ang isusuot namin nung December 10. Wala. Kayo ko na lang naisuot. At least naipapakita ko sa iyo suot ko to. Yung bigay mo sa kanya, naka-plastic na lang. Bibigay ko na lang dito sa aking darling. Tama. Magulat tayo eh. Kusuot niya yun. Pero alam mo, siguro, Brother Adrian, kung ito dumating ng ahead of time doon sa demise niya, malamang sa wake niya, ito ang suot niya eh. Kasi ako naman na nag-decide ko ano yung susuot niya. Oo nga, ano nangyari nun after? Pinasuot ko yung official t-shirt namin ng Veritas. Pero nasilip mo siya, di ba? Hindi naman nakita yung logo ng Veritas kasi pinasuotan ko siya ng Amerikana, ng coat. Imagine mo itong t-shirt na to, lagyan mo lang ng coat dito. Sino nasa gitna? Mama Mary. Mama Mary pa rin. Yeah?
Pero yun nga, curious ako doon, bro. Paano mo na-coordinate yun sa family niya? Kasi naisip ko yun, kasi parang siya lang nag-isang Katoliko. So, paano yung magiging... Well, una sa lahat, thankful pa rin ako sa mga anak ni Tatang na sa pamilya. Siguro yung ko rin sa kanilang respeto sa akin. Mga respectful naman yung mga anak ni Tatang eh. Unang-una, siguro dahil nga bata pa sila, alam nilang boss ako ng tatay nila. Bukod sa naging Catholic, boss ako ng tatay nila di ba? So pumupunta ako sa bahay nila, nagla-lunch, hindi pa siya Katoliko noon. Pero dahil ako yung boss niya, dahil yung opisina namin malapit lang din sa bahay niya, ang gagawin ko, doon ako sa bahay mo magtatanghalian Kasi may ganun akong gawin, Brad. Lahat ng mga tauhan ko, sasabihin ko, mag-schedule ako. Sa inyo ako magtatanghalian, sa inyo ako pupunta ng hapon. Kasi para makakabanding ko din yung family. Tama. So, for the longest time na kilala nila ako, andun yung respeto. Kaya nung naayos na sa morgue si Tatang, inakyat na dun sa chapel, ang unang request nung anak niya, Kuya, sabi sa akin, pwede po bang alisin natin yung crucifix? Kaya kung mapapansin nyo, doon sa burol niya, walang crucifix. Hinahanap ko nga yun wala. Kasi, yun ang request number 1. Bakit? Awkward nga naman sa kanila kasi. Actually, hindi sa St. Peter dapat ibuburol si Tatang May pinaset akong chapel dito sa amin, Sagrada Familia Chapel. Doon ko unang sinuggest na doon siya ilalagay, ibuburol. Nag-react yung mga anak na sila mag-i-stay sa chapel. Kasi as in talagang chapel ng Catholic. Dinadausan ng misa, gano'n. So, sila, medyo, doon na lang po sa St. Peter. At least kahit St. Peter yun by name, yun? Kumbaga, ecumenical yun. Commercial yun Not like yung chapel talaga ng Catholic. Siyempre, awkward para sa kanila. So, yun. Yung gano'n ang mga nangyaring setup sa amin Inalis yung crucifix, pero sabi ko, ang isusuot niya, yung Veritas shirt. Kaso, napaka-informal naman kung naka-t-shirt lang yung nakaburol. So sabi ko, isuot yung Amerikana. So nung sinuot yung Amerikana, natakpan yung logo ng Veritas. Ang ginawa ko ngayon, nagpa-print kami ng picture niya, wearing Veritas shirt, nilagay sa ibabaw ng kabaong. So nandun pa rin yung, alam mo yon, parang pinapakita na this guy is a Catholic. Parang may rosaryo din siya sa kamay niya, no? Wala. Hindi ko na rin in-insist. Wala. Hindi ko na in-insist para... Kasi ako, every time na may gagawin din ako, nagtatanong din ako sa pare, mga kaibigan pare. Sabi naman ng mga kaibigan natin pare, sige Brother Marco, wag mo na yan. Kasi respeto rin sa kanila yan, okay na yan. Hindi naman yan ang basis natin. Hindi ang basis ng pagiging Katoliko, yung meron kang image, may hawak kang rosary. Ang pinaka-basis ng pagiging Katoliko natin nasa puso mo yun, di ba? Tama. Nabuhay ka ba doon sa iyong pananampalataya? Yun. Hindi kasi alam mo itong bigay mong t-shirt sa akin, kahit sino pwede magsuot nito Pero ang tanong, siya ba ay totoong may debosyon sa mahal na ina? So yun mas mahalaga yung yung internal kaysa doon sa external, di ba? Correct. So yun yung naging setup doon sa wake ni Tata. And even the mass. Yung sa mass, palibasa, iililibing siya ng Huwebes 14. So nag-request ako doon. Lahat ng gagawin ko, nire-request ko naman. Hindi ako nangunguna sa kanila. Kasi doon ko rin naman pinapakita yung respeto ko. So katulad doon, lilibing siya ng Huwebes. Miyerkules pa lang, nagbigay na ako ng advisory sa kanyang mga anak na mag-i-invite ako ng pare na magmimisa. Kasi first time lang yun yung kay Father Abe? First time yun yung kay Father Abe? Yun ang una at tuling misa, which is, in-invite ko natin si Father Abe Arganyosa. At kaya si Father Abe naman ang kinuha ko, although galing pa ng Fairview. Kasi being theological advisor ng Catholic Faith Defender, significant din yun. Na itong patay ay defender, ang magmimisa is a famous priest na Catholic Faith Defender. Amen.
Pero prior doon sa misa ni Father Abe, thankful din ako. Dumating yung chancellor ng Diocese of Cabanatuan, Cura Paroko ng St. Francis dyan sa Peñaranda, Nueva Ecija, si Reverend Father Sedfrey Calderon. Siya naman yung unang nag-blessing. Nagbigay ng blessing kay Tatang. Actual. Tapos on the following day, papayag naman sila no na gawin yun, yung rites na yun. Actually, pagka ganon, alam nilang meron akong gagawing ritual. Alam naman nila to eh. Lumalabas sila, umalis sila. Okay. So, naiiwan dun sa chapel, ako lang, at saka yung mga kaibigang Katoliko. No. Pero yung the rest, yung pamilya, lalo na yung anak ni Tatang, hindi ko rin naman sila inaano, yung, para mapilitan, di ba? Kaya ko silang umalis. Katulad nung misa ni Father Abe, umaga yun, brad, alas 8 ng umaga. Pero mas maaga, nagpaalam na sila, naaalis silang lahat. So totally, walang anak, walang kamag-anak si Tatang. Pag may ganung mga rights. Anong nangyari bro nung lilibing na siya dun sa Tataon, Batangas? Ito na, no? Alam naman natin, tayo mga Katoliko, pagdating dun sa final, ano to dito? Yung final viewing. Diba may mga ritual tayo, may blessing. So, sinabihan ko na rin yung mga anak na hindi na natin gagawin yung ritual namin. Wala nang blessing. So, natuwa naman yung mga anak. Pero may kasama akong pare. Si Father Eugene Suelan ng Marian Missionaries of the Holy Cross. Sabi ko kay Father, hindi na rin nag-abit to si Father ha. Hindi na rin nagsuot ng istola. Wow. Sabi niya, brother, final na to ni Tatang. Ibigay natin lahat ng respeto sa pamilya niya. Kasi yan ang kanilang yan ang kanilang faith eh. O yung atin, kaya naman natin gawin yan. Na walang anumang panlabas na, di ba? Yes. Kasi ginawa na yung Father Eugene, nung sinilip niya si Tatang, yung kabaong, pinatong niya yung kanyang kamay kay Tatang doon sa salamin. Nagbigay siya ng final blessing kay Tatang doon. So yun ang naging rights. Walang nakaabito, walang nakaistola, walang holy water, pero yung internal na blessing, ginawa ni Father Eugene sa kanya. Alam ng family, nakita yon yung ginagawa. Kasi inintroduce ko naman sa kanila. Ito si Father Eugene, kaibigan naming pare. At si Father Eugene lang kasi yun tumayo dun sa kabaong na medyo matagal-tagal na nakahawak sa kabaong. So, matik yun. Hindi naman sila mga ignorante rin. Matik yun. Alam nila na may ginagawa yung paring blessing doon. Galing. Grabe Ano yan Brother Adrian, para-paraan na lang. Alam mo, meron kaming usapan ni Tatang sabi namin noon, Brad, kung dumating yung time ng dimis ko, alam ko makakaroon ng medyo konting problema, sabi niya. Although, mababait naman ang anak ko, which is totoo, mababait talaga anak ni Tatang. Pero mas maganda yata meron akong kasulatan. Yung mga ritual na mangyayari, gagawin, i-susunod niya. Parang last will. Hindi naman nangyari, hindi niya nagawa Pero awa ng Diyos, kahit na hindi siya gumawa ng ganon, naayos naman yung kanyang way. Wow. Pero tingin mo kung nagawa ni Tatang yung before yan nangyari, mangyayari lang, mapapamisahan siya or lahat? Ang mangyayari kasi doon, ang isa sa request ni Tatang, being tayo, Katoliko tayo yung paglabas ng punerarya o paglabas ng bahay ko sa Kabinurol, talaga naman dinadaan sa simbahan di ba? Yes. Dito sa case niya, from funeral homes, diretso talaga ng sementeryo, diretso libing. Wala yung dadaan sa simbahan. So yun yung isa sa sana gusto niya kung nakagawa siya ng kasulatan ng last will. Isa sa nakalagay dapat yun na ako bago ilibing, idadaan ako sa simbahan. Wow. So ang ginawa ko na lang, ako nagdala ng pari doon sa kanyang wake. Nagmisa si Father Abe. Very thankful ako dahil si Father St. Calderon ng Cabanatuan, Diocese, nagpunta, nag-blessing. Yung kaibigan kong pare sa Parañaque,
si Father Romy, na dapat nung unang araw magmimisa, pero dahil inaayos pa namin yung arrangement, hindi ko na siya pinapunta. Ang ginawa nung pare, doon sa mismong prayer house nila, doon nag-offer ng misa intended para kay Tatang. So, the very first day, may misa na agad si Tatang. Hindi nga lang doon sa mismong wake. Wow. At nag-spread naman ako ng text message, chat sa mga kaibigang pare na paki-offer nyo ang inyong mass intention kay Tatang Larry. Gano'n. Kaya ikasyam na. Nag-9 days siya kahapon, brother eh. Kasyam. Nung Lunes. Tama, nung Lunes, sorry. Nakita ko yung post mo. Nagpamisa na lang ako. Kasi wala namang pasyam na dasal sa kanila. Walang 40 days. So, ibig ko nga sabihin, lahat ng mga Catholic rituals natin sa patay, hindi na magagawin ng pamilya niya yon. So, ako na lang ang gumagawa ng way para yung mga wishes niya sana mangyayari pa rin. Galing no bro. Yung nangyari dyan kay Tatang tsaka doon sa family niya, parang dito natin nakita na hindi kailangang mag-away-away pagdating sa religion. Ay, oo. Actually, nung bago siya ilagay sa huling hantungan, di ba, magsasabi, sinong gustong magsalita? So, nagsalita ako. Sabi ko, inano ko, si Tatang ay isang Katoliko na convert. Kasi majority nung kaharap ko, Iglesia ni Cristo eh. Kasal. Munti lang kami, Brad. Bilang lang sa daliri ang Katolikong kasama eh. So, sabi ko, alam nyo ang... record mo? Hindi ba na-record yun? Alam ko may nag-record, naka-record. So, ang sabi ko doon sa aking mini message, speech, sabi ng Bible sa 1 Corinthians 13, di ba may tatlo eh. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Correct. Pero pinakadakila sa mga ito, may iwan dito, pag-ibig. So, itong pag-ibig na ito yung naramdaman natin sa wake ni Tatang between I at ng kanyang mga siblings at yung kanyang mga kapatid. Siblings at saka mga children. So sinabi ko yon. At dito tayo pinagbubuklod regardless of our faith. Importante pag-ibig. Kasi unang nagbigay ng pag-ibig sa atin, ang Diyos na namatay. Di ba sa kanila si Kristo hindi naman Diyos. At hindi namatay ang Diyos sa kanila. So may preaching pa rin ako doon. Itong ang Diyos ay namatay, di ba? Para sa atin. At sinabi ko, until the last breath, si Tatang Larry is a Catholic. Wala namang wala reaction. Lahat nakikinig naman. Awa ng Diyos. Very cooperative, very respectful. Kaya tama yung sinabi mo na yung kamatayan ni Tatang nagbigay din ng sa amin na regardless na makaiba yung faith, pero nagkabuklod, nagkaisa. Yeah. Ito na ngayon ang matindi, brother Adrian. Bro. Yung pamilya, yung mga close friend, kakilala ni Tatang, na mga iglesia ni Cristo, hindi ako nagkaroon ng kahit konting sama ng loob, konting problema, wala. Ang after, yung nag-post na ako, yung mga iglesia ni Cristong mga mayroong account na peke sa Facebook, yan ang mga demonyo. Sabi ko nga, yan ang sisira sa kanila. Kasi, tinira, sabi ko nga, alam ba ninyo na ang pamilya ni Tatang, lahat ng anak niya, may ministro pang manugang yan, may diakonong manugang yan, mga awit. Dapat nirespeto nila yung mga kapatid nila sa iglesia. Tama. Diba? Na namatay yung isa sa mahal sa buhay. Sa halip na mag-condol, tumira ng tumira. Si Tatang daw natisod, kaya namatay, kasi dapat daw nagbalik loob. Yung pamilyang close, hindi nag-react ng ganun eh. Nagbigay pa ng respeto eh. Etong mga vlogger, mga Facebook account na mga duwag naman. Kasi puro fake account eh. Tawag dito, sabi kong ganun, itong mga to ang mga mga huda sa sa kanilang iglesia ni Cristo eh. Sa halip na nakikiramay kami, namatay yung tatay nyo, kahit Katoliko yan. Ganun eh. Walang respeto. Kaya sabi ko, itong mga to ay hindi naturuan ng pinakamahalaga, yung pag-ibig. Tama. At magre-react dyan. Siyempre, yung respeto,
magsasanga dyan, respeto. Oo, nung yung pinost ko doon sa Facebook interview ko sa kanya, daming nakita ko mga comment doon na inaano si Tatang Sabi, ibang klase ko mga to. Sabi ko nga sa iyo, yung aking may mga nakatag lahat. Ang dami, tinitingnan ko yung mga tag. Pag binuksan ko, mga bogus account. Hindi mga totoo. May pangalan na tunay, alam mo tunay, pero pagka sinearch mo, wala. Hindi naman nag-a-appear yung tunay na personalidad. Di katulad, pag halimbawa, nag-search ka, Adrian Milag. Ikaw mismo, mukha mo lalabas. Marco Evangelista, mukha ko lalabas. Etong mga to, ang tatapang, dahil peke yung account. Sabi ko, hindi ko na lang papatulan. Pero at least, na-express ko naman nung Sunday sa programa. Importante lang kasi ma-release ko dahil yung buisit ko sa kanila. Kita ko nga Yung pamilya nga nagrespeto di ba? Silang hindi naman nakasama ng kahit minsan nung namatay tumira ng tumira. Si Tatang daw natisod, kaya namatay. Kasi dapat daw nagbalik loob. Yung pamilyang close, hindi nag-react ng ganun Nagbigay pa ng respeto Mga ugaling ugaling kampo ni Satanas ang Natutuwa ako bro. As in, wala ka nakitang any resistance. Wala talaga. Kaya kudos to the children and siblings of Tatang Larry kasi Brad, talagang napaka-respectful nila. Saan siya nakalibing, bro? Nilibing. Sa brother, sa Loyola Memorial, diyan sa Tanawan, Batangas. Adjacent lang sa City Hall. Sa City Hall ng Tanawan. Yung kay Mayor Halili, yung napatay na mayor yan. Yung sniper. Doon mismo. Actually, yung Loyola Memorial na yon, doon nagtago yung sniper na bumaril kay Mayor Halili. So doon nilibing si Tatang. Kaya sabi ko, magdiyan ka na lang mag-sniper. Mag-sniper ka dyan, gawin mo Katoliko. Pero at least yung ginawa mo nung bro, para nagtanim ka ng binhi sa kanila sa kanila na, okay pa. Yung pagiging Katoliko mo, talaga na-share mo sa kanila in a subtle way, no? Oo. Yun naman ang ating mission, brother Na sabi ko nga, every time na ako yung nagsasalita, ang ating simbahan ay yung beauty of our faith, napakaganda Kailangan pag maganda, sinishare. Regardless kung sino yung kaharap mo, di ba? After ba nun, wala bang parang panaginip sa si Tatang or nagparamdam siya, may ganyan ba? Wala. Takot lang yun sa akin magpakita kasi pagagalitan ko na naman siya. Or panaginip, minsan ganyan, di ba? Hindi. Wala. Siguro, not now. Baka some other days, mapanaginipan ko rin siya. Tingin mo bro, kasi di ba ang sabi ng mga marurunong magbasa ng panaginip, pagka daw napapanaginipan mo, parang may something pa Parang may, alam mo yun, may naiwan pang gano'n. Kami naman ni Tatang. Ako yung baby ko, si Maria Kiona Francesca ko 2 years nang wala sa akin. Never kong napanaginipan. Hindi lang siguro ako mapanaginipin. Ano yung tingin mong epekto sa apologetics sa pagkawala ni Tatang mismo dyan sa show nyo, bro? Well, ang unang-unang reaction talaga ng mga avid listener, kasi parang sa'yo lang, may mga avid followers ka di ba? So sa programa ng 16 na taon, sabi nga nila, ng mga comment nila, mamimiss po namin yung inyong batuhan. Kasi yung rapport ng aming partnership di ba? Kumbaga, pag ako nagbitaw ng isang punchline, alam niya na kung paano agad sasaluhin. Vice versa, ganun din ako sa kanya. So, syempre, Brad, makakapanibago ng yun. Actually, nung linggo, marami agad mga nag-PM. Ang lungkot po ng program, ang lungkot nyo. Na-miss namin yung, "Hi, Pans, I love you." Yun ang mga tagline ni Tatang "Hi, Pans, I love you." Maraming salamat. Isang mapagpalang araw po. Ito po si Tatang Larry Lam Comalyari at kami laging nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Salamat po. Bye-bye, Pans. I love you.
Sabi ko, kahit sabihin ko yon, iba impact nun sa listener eh. Kasi alam nila na ang original nun, bumabato nun si Tatang, di ba? So, yung aming partnership, may mga kaibigan tayo abroad na sabi nila, pagka nanonood ako sa inyo, nawawala yung problema ko dito abroad, ganyan-ganyan. Siyempre, yung mga ganong paraan, Brad, maraming maninibago. Lalo na ako kasi pagka kami magbabatuan, kakalabitin ko sa legs niya. Ibig sabihin, it's his turn para magsalita. So, ganun din naman siya, sisikuhin akong ganun. Siyempre ngayon, wala nang siko, wala nang kakalabit sa akin. Sabi ko nga sa kanya, huwag ka makakalabit, ha? Tatapon ko yung picture mo. Naiisip ka ba maghanap ng bagong kapalit niya or looking forward ka na ganun din? May mga to be honest, may mga nagpipresenta, no? Pero sabi ko nga, madaling humanap ng kapalit, ng kapartner. Yes. Pero ang problema yung paano yung rapport ng inyong, di ba? Program. Siyempre, medyo matagal na adjustment yan. Pero, meron, si Angelo Dueñas lang anchorman din naman yan sa Radyo Maria Philippines sa Tarlac. Inaanak ko sa kasal yan Sabi niya, Tay, pwede naman akong lumuwas. Sabi ko, sige, habang nasa time ng adjustment ako, pwede niyo akong samahan. Tsaka yung isang idol ko, si Adrian Milag, ini-invite ko yun At least siguro, kahit minsan sa isang linggo, kung may time, sasamahan ako sa programa, di ba? Matter of scheduling lang yun, brother Halimbawa, every second Sunday of the month, ang partner ko sa programa is the gentleman from Antipolo, Brother Adrian Milag. On the third week, pwede namang si from Tarlac. On the fourth week, marami naman Mamimili na lang siguro ako kung ano yung mas magiging maganda dun sa batuhan. Kasi, importante dun, Brad, maipadala natin yung message in a perfect shape sa mga kapanalig. Kasi, unang-una, nasa talaga tayo, di ba? Radyo ng simbahan. Siyempre, iba pa rin yung parang, yung social media. Ito, mainstream ng media to So, kailangan kumuha tayo ng talagang magiging partner natin na knowledgeable din para pagdating dun sa pag-spread natin ng ating mga doctrines, alam niya rin kung ano yung sasabihin niya. Hindi naman pwedeng ititrain ko pa, di ba? Tama. Si Tatang, tagal ko nang na-train, kaya abisado ano pa nga siya di ba? Yung plastic, yung projector. Siya yung aking siya yung aking alala, paglagay ng projector. Yung silhouette pa noon, silhouette. So, alam yung edad niyo, no? Ay, actually, ginawa niya lang naman yun kasi gusto niyang sumipsip sa akin. Kasi nga, siyempre sabi niya, kailangan sumipsip tayo dito, boss to Pwede ko naman ginamit yung aking posisyon, Sila talaga mga sumasama, yung mga tao ko noon. Actually, meron ako dating isang L300 van. Yung L300 na Mitsubishi, meron ako noon. Pag pumunta ako sa isang parokya, every night yan, brother, after office hour, every night pupunta ako ng different parishes. Pagbaba namin, magugulat yung kura paroko tsaka yung mga participants Kasi puro lalaki kasama ko, yung lahat ng mga tauhan kong gustong-gustong sumama, na-enjoy din nila yung mga lectures Wow. Na natututunan nila, ganun pala yan, ganun pala yun. So pag nagtoto ka pala, para ka din na sa radyo, ganun, yung ginagawa mo sa Radio Veritas. Ang difference lang nun ay meron tayong visual aid, at saka siyempre iba yung galaw mo, nakaka-interact ka di ba? Sa radio, alam mo naman, mikropono lang harap natin. Yung bagsik ng dila, ganun pa rin. Oo, yun na tayo Kasi prior sa pagpo-program ko ng apologetic, Brad, ako yung hard-hitting commentator sa isang station. Hard-hitting commentator ako sa politika. At alam mo naman, pagdating sa politika, hindi ka po pwedeng lalambot-lambot dyan, di ba? Tama. Dito sa amin sa Taguig, prominente ako sa larangan ng politika dito na pag binanatang kita,
kahit nasa ibabaw ng entablado at napakadaming tao, babanatan kita. Pag tinukoy kong drug lord ka, babanggay ko kahit drug lord ka. Kaya noon, pag may campaign sa amin dito sa Taguig, yung mga kandidato, yung mga city councilor, yung mayor, yan, vice mayor, congressman, pag ako na umakyat na entablado, nagbababaan lahat sila. Kasi sabi nila baka daw merong bumaril or may magkagis ng granada. Just imagine kung ano yung aking tirada para matakot yung mga kandidato na nasa entablado na pag umakyat ako sa entablado. Grabe. Wow. Yun ang aking forte. Kaya sabi ko nga, siguro talagang binigyan lang ako ni Lord ng ganitong guts, no? O kaya nakakwento ni Tatang pag nag-ano daw kayo, may mga nagte-text daw sa inyo, talagang mumurahin daw kayo. Ano na lang yan. Common na sa atin yan. Sabi ko nga, ipagpasa Diyos na lang natin yan. Pero di ka naman pumapatol sa ganun pag may nag-message. Ayoko ng ganun. Magsasalita lang ako ng medyo mababagsik na salita. Pinakamasama ko naman sinasabi lang, mga kampong kayo ni Satanas eh. Hindi naman yun eh. Yun naman yung paglalarawan eh, di ba? Hindi naman para binura mo ako, mumurahin din kita, hindi ah. Sasabihin ko lang, mga hinayupak na yan, mga kampo ni Satanas. Napanood mo yung naging interview ko kay Tatang Larry? Napanood ko. So, sinasabi niya doon na ikaw nga daw naging reason ng conversion niya. Pero nung panahon ba nun ay may plano ka talaga siyang i-convert sa Katoliko? Alam mo, sa totoo lang po, hindi ako naniniwala na na tayo ay capable mag-convert. Ang Espiritu Santo nag-convert. Amen. Ako, hindi ko iniisip yun, yung meron akong ini-aim. Kakausapin ko to si Adrian Milag, siguro ba to, para maging Katoliko to, no? Hindi ko. Ang akin lang, by word and example. Kasi kahit maganda yung sinasabi mo, Brad, kung nakikita naman sa karakter mo na parang iba naman yung sinasabi nito sa karakter niya, hindi mo makakukumbinto eh. Di ba? Puro ka word of God, pero kilala ka nilang corrupt, kilala ka nilang walang iya, hindi mo makukonvert yan. Kasi may sariling isip yan eh. So, meaning to say, ako lang yung ginamit ng Panginoon para makilala ni Tatang yung beauty of the Catholic faith. Pero pagdating sa conversion, ang nag-convert sa kanya ang Holy Spirit. Pero in-expect mo ba yun, bro? Hindi mo in-expect? Hindi talaga ako nag-expect. Marami ako na-encounter na hindi ako nag-expect. Nagugulat na lang ako. Brother, pwede ba magpa-baptize na akong Catholic? Sige, dangka muna ng katekista, protocol yan eh. Pero yung nag-i-aim ako, meron akong ina-expect na ito, papasabihan ko ng mga Catholic para maging Katoliko. Hindi eh. Kasi ganyan yung ibang sekta eh, di ba? Hindi, ayoko nun kasi sabi ko nga, hindi ako capable para doon. Basta ako pagka nakasama mo ako, napakita ko lang yung totoong ako, kung ano yung tinuturo ko. It's up to you. Let the Holy Spirit work para sa atin, sa iyo. Curious ako, bro, bakit si Tatang Larry napili mo ka-partner sa Radio Veritas? Actually, Brad, marami sila. Nag-start ang programa ng 2007. Marami akong kasama. May namatay na rin, si Brother Jojo. Yung ibang kasama ko, ngayon may mga elected official na akong kasama dati. Meron na rin akong kasamang city councilor. Galing. Na namatay na rin. Namatay. At young age namatay. Ang problema, sa programa sa Veritas, volunteer. Pro bono dyan, Brad. Pro bono. Kahit singkunduling, hindi pa ako binigyan dyan para panggasolina man lang. Meaning to say, kapag ang isang tao, sa una, agresibong sumama sa'yo, baka back of his mind, meron akong mapapala dito. And then later on, malalaman niya, wala mo naman pala. So, nawawala. Di ba? Nakuha mo yung point ko? Yes. Ngayon, sa kanilang lahat, si Tatang Larry, ang ganun ang sitwasyon namin, pero never na tumalikod, never na umayaw.
hanggang mawala na ako sa pwesto ko. Kasi yung mga sumama sa akin, nung time na nasa power ako, executive secretary ka, administrator ka, di ba? Ang tataas ng pwesto ko, Brad. Kaya isang kumpas ko nun. Sunod sila eh. Na nawala na ako sa pwesto, wala na akong kapangyarihan sa offices. Nawala na rin sila. So meaning to say, alam mo yung paghasik ng Panginoon ng butil, merong tumama sa bato, may tumama sa buhangin, may tumama sa magandang lupa. Si Tatang, yung kanyang butil, natanim doon sa magandang lupa. Kaya umusbong. Hindi ko siya pinili. Siya mismo yung Tang, dito kahit 5 duling, walang ibibigay ha. Wala dito, wala. Kami pa bibili ng damit namin para meron kaming uniform. Swerte na lang. Pagka once a year, meron kaming Christmas party, bibigyan kami ni Father ng libreng t-shirt. Dole out niya eh. Wala. Grabe. Bibigyan ka ng pang-soft drinks, wala. Bibigyan ka ng pang-gasolina, pamasahe, wala. Sarili mo. Pero tumagal kami ng ganun katagal. Bakit? Kasi yung yung paglilingkod, yun ang paglilingkod. Si Tatang, kudos to Tatang Larry Malyari, rest in peace to him. Ganon ang kanyang naging stand sa sarili niya. Kaya tumagal siyang kasama ko. Ano yung tingin mo pinaka natatanda mong memorable experience na nakasama mo siya? Sa dami, Pero one time, meron kaming, kasi bagong-bagong Katoliko siya nun eh. Meron kaming pinuntahan na isang parokya. No? Nagpupunta kami sa mga parokya to talk with the parish priest. Father, meron po kaming outreach program, ito, apologetic. Meron po kaming endorsement ng obispo natin. So, kompleto kami, no? Yung pari na yon, dahil kumbaga, batang-batang Katoliko si Tatang eh. Ni-reject kami. Ni-reject kami. Hindi kailangan dito yan. Kasi nagtuturo din ako, sabi ng pari. So, na-surprise si Tatang. Hindi niya ni-expect na may gano'n siyang may encounter, no? Sa kanyang pagiging batang Katoliko. Tapos ako tumawa lang. Sabi ko doon sa pare, edi wow, Father. Sabi ko na lang. Edi wow, Father. Sabi ko, halika na, takalis na tayo. Tinawag pa ako ng pare. Hindi, teka lang. Hindi na, okay na, Father. Okay na. Sabi ko. Pagbaba namin ng simbahan, sabi ni Tata, parang na-disappoint siya. Doon ko siya nakita alam mo yun, ang tingin niya, ang ganda-ganda ng Catholic Church, ang babait ng mga pare, tapos meron kami na-encounter na ganito klaseng pare. So very memorable sa part ko yun para sa kanya. Kasi doon ko siya nakitang, alam mo Brad, yung para kang nabasted, lugmok na lugmok eh. Sabi niya, Brad, bakit ganun? Sabi ko, wag mong pansinin niya, si Kristo nga, 12 lang ang apostol, may isa pang Judas eh. O yung pare na yun, Judas yun, sabi ko. Sabi ko sa kanya, Judas yun. Kasi nakita ko yung disappointment niya eh. Tapos pumunta kami kay Bishop Bernardino Cortez. That time, Auxiliary Bishop of Manila. Doon, nakatira sa dito, yung Cardinal Palace, dyan sa may Mandaluyong. So, ito ko. Bishop, sabi ko, yung Villa San Miguel. Bishop, sabi ko, kausapin mo nga itong partner ko. Bakit? Sabi niya, ganito na encounter niya, sabi ni Bishop. Talagang ganoon. Meron talagang minsan matitigas ang puso, sabi niya. Doon siya parang na-enlighten na, ganun pala talaga. Oo, Tang, sabi ko. Marami pa tayo may encounter. Hindi lahat ng pare ay, yung paring nakilala mong mabait, welcome ka. May mga pare talagang mga damuho eh. Hindi ka welcome. Parang i-reject ka. Sabi ko, normal yan. Tandaan mo lang si Jesus, 12 lang ang apostol. May isa pang Judas. Sabi ko. Ganda nun bro Kasi ang kinasasama ng loob niya noon that time, naalala ko lang talaga. Sabi niya, ang atin namang ino-offer wala naman silang gagastosin, wala naman, tayo nga nag-o-offer ng sarili natin, kaya talagang sobra yung disappointment niya. Sabi ko, hindi, huwag mo pansinin yan. Wow. Brother Adrian, yung pari na yon ay naging obispo pa ngayon. Hindi ko natatanungin kung saan.
Pero pwede kong magbigay kung gusto mo. Ikaw, kung gusto Yung pari na yon na sinabi kong naka-disappoint kay Tatang, na sabi ko sa kanya, hudas yan. Kasi grabe talagang pin-down kami. Hindi maganda yung aming encounter. Yan ang memorable sa kay Tatang. Tapos bigla naging obispo. Sabi ni Tatang, pwede pala yun, maging obispo yung ganun. Ano yan, Luzon? Sabi ko, malay naman natin, mabait naman siguro yun. Hindi lang maganda yung encounter natin sa kanya. At siya ay si Bishop. Adrian Milag. I-PM mo na lang sa akin, PM mo. Luzon, bro, Luzon. Para tayong give me 5 dito, Luzon? Oo, pwede. Huwag na natin ibigay kung anong area, madaling mahulaan eh. Pero nagkaroon ba kayo ulit ng pagkikita after? Hindi na namin binalikan. Ikaw pa, babalikan mo yung nag-busted sa'yo. Hindi, pero yung nagkasama kayo sa isang parang event or wala? Hindi. Ito nga naging traumatic nga kay Tatang yun, brother eh. Kasi nabanggit mo ano yung pinaka-memorable sa akin. Naging traumatic kay Tatang yun. Pag nalaman niyang nandun yung pari na yun, ayaw niyang pupunta kami. Nakikiusap siya sa akin. Brad, nandun doon si Father, huwag na tayong pumunta doon. Sige, huwag na tayong pumunta. Kasi nga, since batang Katoliko siya, inaalalayan ko siya. Alam mo yung baby eh. Baka pag in-insist ko na, hindi, pumunta tayo doon. Huwag mo siyang pansinin, baka lalong ma-turn down eh. Ayos Mamaya, i-PM mo sa akin yan, bro. Oo. So mga ka-faith, a quick promotion lang ng bagong libro ni Brother Bo Sanchez. Multiple Income Streams, How I Created 7 Money Machine, and How You Can Too by Brother Bo Sanchez. At kung di nyo po kilala si Brother Bo Sanchez, sino bang hindi nakakilala sa kanya na isang sikat na Catholic preacher, influencer at motivational speaker, at kilala rin si Brother Bo Sanchez na isang magaling na financial teacher, kaya sinulat niya itong Multiple Income Streams. Good news mga faith na itong librong ito ni Brother Bo Sanchez ay libre lang po ito. This is for free, pinamimigay niya to ng libre sa mga interested po na magkaroon ng libreng copy ng librong ito ni Brother Bo Sanchez. Alam nyo, nung binabasa ko to, ang dami ko natutunan dito ng mga teachings ni Brother Bo. Siya yung naging way at naging dahilan para magawa kong full-time itong ginagawa ko bilang isang online content creator. Dahil doon nakapag-build ako ng 4 na sources of income, kaya ako nagagawa itong ginagawa ko ngayon. At yung mga teachings na yun ay nandito sa libreng libro na to ni Brother Bo Sanchez. Para magkaroon kayo ng libreng copy na to, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Kailangan nyo lang ay sagutin yung shipping fee. Pwedeng through credit card or kung GCash kayo magbabayad, piliin nyo lang yung DragonPay. Makikita nyo option dyan. Thank you and God bless. May question dito bro kay Matt Alegre. Sabi niya, ask ko lang po, naisama ba ni Tatang Larry ang kanyang may bahay sa paglipat sa Katoliko? Ay, si Brother Matt, sorry kasi byudo si Tatang eh. So, hindi. Wala siyang naisama. Yung kanyang girlfriend ngayon, si Injin, isa Catholic. Sana nga, in relation sa tanong, sana nga yung isang anak niya, actually 2 nga dapat yun, dapat nga, na kasama na natin sa Catholic Church. Unfortunately, may mga personal na issue eh. Hindi ko na i-reveal. Sabi ni Ninyo Gaton bro, sino ang papalit kay Lolo Malyari sa Veritas at Apologetica TV? Sana Nako ninyo kung buhay pa si Tatang, mumurahin ka nun. Kasi sabi mo lolo eh. Ayaw niya ng lolo, hindi pa siya matanda. Tatang lang. Grabe. Alam mo di ba pag nagsasalita ko, Brother Edina, sabi ko, ito ang aking partner. Lumaki, nagkaedad. Ay, lumaki. Sabi ko, nag-aral, tumanda. Naku, nagre-react agad siya. Nagkaedad lang, hindi tumanda. Ayaw niya talaga, ayaw. Hindi. Napag-usapan naman na namin na Brother Nino kung sino ang papalit. Well, walang papalit. No? Baka merong, kasi iba yung may papalit eh.
Yeah, hindi mapapalitan. Replacement walang papalit. Merong maaaring maging possible na partner uli ako. And ini-aim ko kahit once a week yung Brother Adrian Milag maupo sa Apologetica program ng Radio Veritas. Malay mo, brother. Time of adjustment, mapagbigyan mo din ako, di ba? Sabihan mo lang, bro. Grasya ng Diyos. Tawagin din tayo sa ibang tawag. Ito, sabi, bro, may follow-up siya. Nice ko po sanang basahin ang libro ni Brother Marco. Kaso wala ako sapat na budget o pera para mabasa ko po yung libro mo. Maaari po ba akong humingi ng libro mo na walang bayad po at pati shipping fee, lalo na sa Diocese of Marbel sa General Santos City? Malayo pala ang kanyang location. Alam mo, sa totoo lang, brother, sino ba yan? Yung Nino o si brother Nino. Nino. Ay, wala namang problema dyan, brother. Napang kita ng kasi ito, to be honest with you, yung aking libro, kaya wala yan sa bookstore, kasi hindi ko yan kinomercialize. Yan ay apostolate ko. Now, lagi kong sinasabi, ito, ano lang ako magsalita wala namang libreng imprenta kaya ibinabalik ko lang yung printing cost. Pero sa case mo, siyempre, sabi nga, in every rules, there is an exemption. Sige, bigay mo lang kay Brother Adrian yung iyong address at pwede naman kitang padalan. Wala namang problema. Pero doon sa iba na may kakayanan naman, di ba, na magbabalik imprenta lang. Yung printing cost lang, Brother Adrian para yung ating sirkulasyon ng libro, magpapatuloy. Marami pang Katoliko ang makikinabang, di ba? Pero sa case ni Brother ninyo, sige, i-grant natin yung kanyang wish, Brother Adrian. Oo. Ikakat ko na lang to, bro. Baka kasi marami mag-message. Hindi, pagka ganyan naman, madali lang yan. Sasabihin lang natin na kung kaya nyo, kung hindi nyo kaya, di yung mga ibang listener, kaya ko, total, kaya ko, kukuha ako, iririgalo ko sa kanya. O di, meron pang, di ba, yung Pasko. Pero kung ikakat mo, bahala ka. Baka dumugin ka pero sige, okay. Sabi ni Jason Tusi Ronquillo, bakit kaya hindi na kay ni Tatang Larry ang kanyang mga anak na nasa iglesia ni Manalo? Okay, Jason, ganito yan. Sabi nga ni Tatang, simula ipinanganak yung mga anak niya, siya ang nagturo sa kanila para doon sa simbahan na kinagisnan nila. Now, sila ay isang pamilya na iisa yung pananampalataya. Si Tatang lang ang humiwalay. Pag si Tatang bumabalik doon para bigyan sila ng sharing about doon sa kanya na-discover sa Catholic faith, nagkakaroon ng clash sa pamilya. Kaya sabi ni Tatang, kung paanong na-convert siya sa Catholicism, sa paraan ko na hindi ako nakipag-argue o nagsabi sa kanya ng kahit ano, pero pinakita ko yung beauty of Catholic faith, naniniwala si Tatang, mangyayari yun in God's time. Unfortunately, alam nyo, minsan, dahil nasa mundo tayo, mas malakas ang attack ng influence. May mga personal kasi hindi ko na kailangan sabihin, or hindi ang hirap pong sabihin dito. May mga personal matter talaga po. May personal matter. Ito na lang, para hindi rin siya mahirapang mag-isip, Brother Adrian. Yung isang anak niya, ministro ang asawa. Ayun, mahirap yan. Paano may kukonvert yun? Saan kukuha si Tatang ng pang-sustain? Ang ministro sa Iglesia ni Cristo, all expense yan, paid. Tama. Libre pagpapaaral ng anak, libre ang bahay, libre ang sasakyan, libre may sweldo. Grabe. Paanong makukonvert na katulad namin sa Veritas kahit singkunduling wala? Mahirap. Anong itatapat mo doon sa material, di ba, benefits na nakukuha? So yun, isa lang yun sa malaking problema ni Tatang. Sabi ni Tatang, anak, lipat kayo dito. Iwan mo yung iglesia, iwan mo pagiging ministro. Sige, saan kami kukuha ng pantustos namin sa buhay? Ikaw nga, wala kang nakukuha. Nakuha niyo yung point. Ganun lang po. Mahirap. Marami pa yan, pero isa yan. Isa yan sa mabigat na dahilan. Talagang leap of faith talaga yan, no bro, pag ginawa yan.
Para silang tatalon sa dagat. Ito lang, Brother Adrian, si Tatang, kung siya ibabalik sa pagiging iglesia, hindi niya kailangan magtrabaho, hindi niya kailangan mag-upa ng bahay. Ngayon, umuupa si Tatang Hindi niya kailangan mag-isip na anong kakainin ko bukas. Kasi pag umuwi siya doon sa kanyang anak, isusustain ng anak niya lahat ng kailangan niya. Bibigyan siya ng apartment, isang unit. Bibigyan siya ng kabuhayan, bibigyan siya. Isipin mo yun? Tinanggihan niya lahat yun. Tinanggihan niya lahat yun. Galing. Ngayon, kung siya naman na mag-aakay, alis kayo dyan, dito kayo sa akin. Sige, ano ibibigay mo sa amin? Nga. Tama. Kung bilyonaryo si Tatang, no, walang problema. Pwede siguro. Pwede, oo. Parang Ramon. Tinan mo yung isang apologist na nagkakalat ngayon sa Facebook. Dating nasa Seventh-day Adventist, nagkatoliko. Pagkatapos akala niya meron siya mahihita sa pagiging katoliko. In-expect niya magiging resource speaker siya, meron siyang allowance or what. Dahil wala siya nakuha, bumalik na naman sa Seventh-day Adventist. Nung nag-Catholic, pinagtatanggol si Mama Mary, pinagtatanggol ang Santo Papa, pinagtatanggol ang simbahan. Walang nahita. Bumalik sa SDA. Sa Seventh-day Adventist, ngayon binibira si Mama Mary, binibira ang Santo Papa, binibira ang simbahan. Kasi yung pakinabang Hindi ko sinasabing si ano yan. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Naano mo yun, Brad? Na-monitor mo yun? Yes, nakita ko. Nakakalungkot. Hindi natin banggitin kasi. Na-interview ko pa nga yan malungkot, nakakalungkot. Kasi kung kukunin ka resource speaker, di ba katulad man, dami mong speaking engagement, process yan di ba bro? Hindi naman yan kagad. Oo. Sabi nga ni Father Abe, kasi na-mention niya si Father Abe na si Father Abe daw yung nag-ano sa kanya, nagpursige. Sabi ni Father Abe, no, hindi ko sinabi yan. Hindi ko sinabi yan. Tsaka hindi ka pwede maging resource speaker na wala ka namang alam. Yun nga. Kaya sinabi mo, process yan yung waiting, yung darating din yun, yung time na yun. Darating. Kung ikaw ba kagad, ganun ba kagad nangyari sa'yo, bro? Paano ba naging proseso sa'yo? Actually, nag-start ako ng aking ministry preaching, 1983. Ewan ko kung tao ka na noon. 88 ako Ilang anak? 1983, hindi ka pa tao. Very young age, merong nauso yung Catholic Charismatic Renewal, di ba? Yung CLSS. Catholic Life in the Spirit. Ako talaga, mahilig ako Brad, magpasa ng libro. Mahilig ako, talagang ugali ko yun. Nagkaroon ng Life in the Spirit seminar sa amin. Sabi ko doon sa mga elder, dito sa tenement, Taguig. Sabi ko doon sa mga elder, Papa Jess, sabi ko, pwede ba mag-share ako ng tungkol kay Mama Mary dyan sa inyong CLSS, Catholic Life in the Spirit Seminar? Sabi, kilala naman ako sa parokya dahil nga nagsasakristan ako sige, sabi nga na sa akin, bigyan kita ng at least mga 15 minutes, mag-share ka tungkol kay Mama Mary. So maghapon ako, share. Doon ako nag-start. That was April of 1983, nagsimula ako mag-preach. Yun ang aking simula. And then, since then, nag-aaral ako na nag-aaral, siyempre, di ba? Pero hindi agad yung kinuha akong speaker. No, ako nagpipresenta. Makapalang mukha ako Nasabihin ko, kasi bata pa rin naman ako noon. Kahit halimbawa sa, misa, yung misa, nasabihin ko dun sa paring mag-misa, Father, gusto ko mag-reading. Pwede ba ako first reading? O pwede ba ako salmo? Ganun. Galing Alam mo ba nitong nakaraang araw? Anong araw? Nung Lunes? Lunes ba yan? Nung nagsimba tayo sa Batangas? Simbang gabi Pumunta ako doon sa isang chapel lang. Upo ako. Nakikitingin ako sa mga tao. Kaya merong isang usherette, kinalabit ko, Sister, sino ka ako ang magbabasa ng reading? Tinuro niya yung isang sister. Ayun, sabi niya. Pwede ba ako magbasa ng first reading? Sinitingnan ako, ano ba itong bokong na to? Pumasok dito sa chapel namin at
pwede ba ako magbasa ng verse 3? Kasi gusto ko may participation sa misa. Pumayag. Hindi nga nila alam kung nagsasabi ako ng totoo o hindi eh. Tumawa na lang sila. Tapos nung nagkakwentuhan na kami ng kura paroko nila, nagulat sila, naglapitan sila sa akin. Ay, sa Reggio Veritas po pala kayo. Sabi nila gano'n. Pwede po pa shout out. Siguro, kung nung una pala, sinabi ko na sa Reggio Veritas ako, baka pinabasa nga ako. Then, relation lang doon sa sinabi mo, paano ako nagsimula. Nagsimula ako makapal ng mukha, brother. For the Lord. Huwag tayo mahihiya for the Lord. Sabi nga, love God with all your strength, di ba? Treasure your talent and everything. I-share mo. Tama. Tapos lahat naman yung gift na yan, pag nag-flourish yan, yung monetary, susunod na lang yan eh. Oo naman. Sinungaling din naman tayo. O ako, pag sinabi kong in-invite ako sa isang malayong lugar, pagkatapos babay, thank you lang, di ba? Hindi naman yun. Paano yun kung lilipad ka papunta doon? Siyempre magagasolina ka, kakain ka. Di ba? Tama. Correct. And brother, di ba, isa rin sa purpose ng pag-invite ko sa'yo dito, yung meron kang plano na parang gawan si Tatang Larry ng memorabilia ba yung sa magazine? Pwede mo ba i-share sa viewers? Yung tribute sa kanya, Brother Adrian. Anyway, kasi po sa January 7 is our 17th, no? 17th anibersaryo ng programa. Coincident naman na si Tatang ay pumanaw. Ang birthday niya ay February 19. Sana 63 siya. So, dahil magkasunod lang naman yung buwan, January 7 and February 19, in the midst of that date, bala ko talagang mag-release ng tribute magazine para makita yung journey ni Tatang. Kasi pagka nabasa niyo yung talagang, iba kasi naririnig lang eh. Pag nabasa niyo yung kwento ng ni Tatang, makakapagbigay sa atin ng inspirasyon to. So yun yung objective nun. Kaya di ba nag-PM agad ako sa iyo, Brother Adrian. Humingi ako ng tulong sa iyo. Tulungan mo ako for the production cost kasi magpapa-imprenta di syempre kakailanganin ng pangbayad sa imprenta. Mailabas ko lang yun. Siguro bawat isa na tutulong, bibigyan ko ng kopya ng magazine and then the rest, kung sino man yung interested makakuha, ganun lang. Balik printing cost lang din. Kailan mo ang target date para ito yung nakadepende. Kung mas maaga, much better eh. Pero nakadepende siyempre. Dahil ako naman ay lumiliko. Sabi ko nga, hindi ako nagbibigay ng certain amount. Ang nililikong ko, kung sino lang yung may maluwag sa pusong magbigay, tumulong. Kung yung target amount ng printing cost hindi ko pa maaabot, hindi ko mapapa-imprenta. No? Kasi hindi naman lahat nilalapitan ko. May mga selected people lang akong nilapitan. And ikaw, isa ka doon. Tawag dito, yung ibang alam mo sa panahon ngayon, Brad, ang hirap mag-approach ng ganyan. Saka hindi ko ugali talaga na, hindi ko rin ugali na na manghingi ng ganyan. So, nung in-announce ko, sa totoo lang in-announce ko, may mga ilan-ilang nagpakita ng interest, Brad, tulong ako. Pero yung iba naman talagang wala lang, deadma lang. Tapos yung mga sa tingin ko naman capable na matulungan ako katulad mo, nag-PM ako. So ilan-ilan lang naman kayong mga PNM ko. Hopefully makalikom ako ng enough amount para dun sa printing cost. Kaya yung tanong mo kung kailan, nakadepende kung kakasya na yung aking budget do sa printing. Pero bro, ano yan? May layout ka na ba? Or madali lang yung layout kasi sanay naman na tayo mag-layout. Tsaka yung content. At saka yung content, yung articles, naka-ready na sa akin. Tinitip ako. Wow. Ano yan bro? Ginagawa mo na ba yan before mamatay si Tatang? Or ngayon Hindi. Walang planong ganun. Kahit ngayon, pero mo Brad, 17 years na kami kung sakali, ngayon lang ako nakaisip magsusouvenir magazine. Ibig ko sabihin,
Wala sa isip ko yan, yung maglagay-lagay ng mga souvenir. Ngayon ko lang naisipan kasi i-collaborate ko dun sa journey ni Tatang. Kaya ito ay souvenir at the same time ay tribute kay Tatang Larry. Ayan bro, sa mga viewers natin na nakikinig, gustong suportahan niyang gagawin para kay Tatang, paano sila pwede magbigay ng... Anyway, kung willing naman po kayong umalalay, any amount po mula sa puso ninyo, any amount. Hindi kailangang malaki, hindi kailangan maliit. Ang importante, sabi ng ating banal na kasulatan, sabi ni Apostol Pablo, kailangan galing sa puso. So, pwede nyo pong ipadala sa akin, sa aking GCash. Ewan ko kung pwede rin through Brother Adrian na lang. Hindi. Kaya lang, baka makabala ka naman. Direkta mo na sa'yo, bro. Oo. Ipopost na lang ni Brother Adrian. Pwede ko bang banggitin yung GCash number? Sure. Oo. Tapos ita-type na lang, Oo. Kaso buwa marami GCash or Maya. No, GCash or Maya. Pay Maya. 0919-414-6281. 0919-414-6281. Okay. Pero magbibigay ako ng warning kasi maraming mga walang hiya. Minsan nag-PPM ng ganon. Tapos gagamitin yung ibang account, no? Yung GCash account. Meron akong kasi Brad, nagkaroon ako ng experience na ganyan doon sa baby ko. Nung kailangan ko ng malaking panggastos sa operation niya, nag-post ako ng account ng any donation. May mga demonyong gumamit ng mga ganon. Kaya natatakot din ako dyan sa mga account na GCash eh. Kailangan i-verify nyo muna po sa akin. Pwede naman ninyo akong i-PM. Tsaka hanapin mo lang po yung pangalan ko. Okay, Brother Adrian nga, kung pwede rin. O kaya doon lang sa number mo, yung sinabi mo, doon lang sila dapat magpadala, wag na sa iba. Ayun, yun lang. Wala kayong ibang padadalan, kundi yun lang pong number na binanggit ko. Oo. Nangyari sa akin yun, Brad, dun sa baby ko. Masamang karanasan ko yan. Sabi ko nga, nasa panahon ka na ng distress, meron pa rin pananalbahe. Grabe pa panahon ngayon. Sa mga gustong sumuporta sa gagawin ni Brother Marco, ilalagay ko, ifa-flash ko dito sa screen yung kanyang GCash account and PayMaya. Ayan. And brother, baka gusto mo rin silang imbitahan na ma-avail itong... Thank you pala. Nandyan pala sa iyo yung aking libro. Meron po tayong sinulat na libro, yung pagtatanggol sa pananampalataya at yung walang hanggang pasasalamat sa mahal na pong Malapit na, January. Para matuto pa tayong lumago sa ating Catholic faith, how to defend our Catholic faith and how to discover the beauty of our faith. So yan po 2 libro natin, parehong may imprimatur. Yung pagtatanggol, si Bishop Milo Vergara ng Pasig at yung Nazareno, si Cardinal Jose Advincula po ang nagbigay ng imprimatur. Grabe. Importante kasi Brother Adrian, may imprimatur. Dahil ito'y nagde-declare na free from error in matter of faith and morals yung laman, yung content. Di ho tayo maliligaw. At yun nga palang magdo-donate tungkol dun sa Souvenir Magazine, meron pong acknowledgement page dyan, Brother Adrian. Ilalagay ko po yung pangalan nung magdo-donate para naman, yung in return, pasasalamat naman, di po ba? Amen. At saan nila pwede mabili to, bro? Sa Shopee. Hanapin nila? Yung UMD 846. UMD stand for Union of Marian Devotees yun UMD 846. Okay. Alam mo, hindi ako sanay mag-promote ng ganyan kasi sa mga parokya lang ako nagbabanggit wag ka nagbigay ako lecture, hawak ko. Gusto niyo po nito? Andiyan sa likod, umorder, kumuha kayo. Ganun lang. Nagdadala ka ng copy. Nagdadala ako. Tapos after lang lecture, punta lang yung mga listener sa likod. Ayun kasama na yung book signing doon. Nagbo-book signing na rin ako. Galing. Yung mga gusto lang. Sa Radio Veritas, meron ba? Yung malapit dyan? Meron tayo doon sa sa trip shop natin doon. Pero, di ba, yung iba mahirap bumiyahe, lumayo pa. Di through Shopee na lang po. Yung within the area, pwede po. Meron po sa lobby po ng Radio Veritas. May trip shop po doon.
Okay. At ilalagay Sa mga gustong kumuha ng t-shirt naman na katulad dito suot ko, napakaganda po nito. Po-promote ko rin to sa Radio Veritas. Paano naman mag-avail nito? Punta ko kayo kay Brother Adrian. Siya na tanongin nyo, paano mag-avail niya? Yan, maganda po, ha? Masarap sa katawan. Yeah, maganda yan, bro. Polycotton yan. Hindi yan yung... Tsaka, Brad, statement din ito. Napakaganda nito. Statement na yung devotion sa mahal na ina ng Guadalupe. Or any religious shirt na merong statement. Yeah. Maganda sinusuot yan kaysa kung ano yung mga suot na sinusuot yung di ba? Actually, just sa Mexico, kahit hindi sila Katoliko, nagsusuot sila niyan eh. May mga devotion sila niyan eh. Kasi very miraculous ito. Ito ang ating second patron sa patrones sa Pilipinas. Unang Immaculate Conception, pangalawa tong Our Lady of Guadalupe. Salamat sa pag-promote, bro. Sa mga gusto niya, nilalagay ko yung link, yung Merchiful page. Tsaka masarap sa katawan, brother. Alam mo yung texture niya? Ano ba tawag sa ganitong texture? Hindi naman sublimation. Parang dry. Maganda mga kapanalig. Dry fit. Dry fit. Maganda. Ito aking regalo kay Brother Adrian. Thank you, brother. Thank you din, bro. And also, mga ka-faith, gusto ko rin i-share sa inyo, i-promote din pala ang Halo App, ang #1 Catholic app sa buong mundo. So, dyan sa Halo App, matutulungan kayo paano mag-meditate, magdasal, at mga devotion sa Rosario, at meron din Tagalog version ng Halo App. So, sa mga interested sa Halo App, pwede nyo yung i-download for free sa Apple Store and Google Store. So, ilalagay ko yung link para ma-download yung Halo App. Ayan. And brother, maraming salamat sa opportunity na binigay mo. I'm sure tuwang-tuwa sa atin si Tatang Larry kung nasaan man siya ngayon. Di ba? It's either purgatory or heaven yan. Kaya ako, hindi ako nagbabanggit na nasa heaven siya. Kaya dasal lang tayo ng dasal. Nasa purgatory kasi tawag dito, hindi naman tayo perfectong tao. Kasi minsan mahirap sabihin natin na nasa heaven. Baka ma-relax tayo. Kailangan natin ipagdasal ang mga yumao. Sakalin tayo ni Tatang. Ano ba pinagagawa nyo? Nasa heaven lang. Ito yan. Kaya nga ako natutuwa ako sa brother. Ito bago tayo matapos. Natutuwa ako sa Itbulaga sa Tito Vic and Joey. Talaga? Pag sinabi nilang namatay yung yung kay Alan Kay, for example, yung tatay namatay, gano'n, ganay namatay. At sabi nila, nasa heaven. Sigurado ka nasa heaven. So, ibig sabihin, mas magandang tayo na ang namatay ay kinakailangang ipagdasal. Ipagdasal. Huwag tayong mag-declare agad na nasa heaven. Kasi marirelax tayo eh. Makakalimutan natin silang pagdasal. Yeah? Well, catechize talaga din sila ni Father Jeff Quintela. Father Jeff. Nakasama ko rin si Father Jeff nung ako'y nagbigay ng lecture sa St. Paul School dyan sa Maynila. Magkasunod kaming speaker eh. Puro tawanan yung mga audience sa inyo. Siya, nagpapatawa. Ayos ang tandem niya. Kabarkads. Bago kami humingi ng closing prayer sa iyo, any last words sa ating sa inyong mga taga-subaybay, especially sa Radio Veritas, sa Apologetica? Mga mahal kong kapate, sa nakikinig at sumusubaybay kay Brother Adrian Milag, sa kapanalig naman sa Radio Veritas. Magkakaiba man ang tawag, isa lang po ang direksyon natin. Amen. Tayo'y mga mananampalataya. At inaanyayahan ko po kayo kung paano yung sinusubaybayan si Brother Adrian. Makinig din po kayo sa aking programa Apologetica. Every Sunday lang po ito, 2:00 ng hapon, sa ating himpilan ng simbahan, Radio Veritas 846. Pag wala kayong radyo, kasi yung iba wala ng radyo ngayon, pwede po kayo sumubaybay through Facebook, yung DCRB, Radio Veritas, B as in Victory. Kaya makinig po kayo at ako naman po ay ginagamit ng Panginoon para magpaliwanag sa ating simbahan, sa ating pananampalataya. O lalo na ngayon, may issue na naman tungkol kay Pope, yung nilabas niyang circular. Masarap pag-usapan niya, Brother Adrian. Yung iba na may misinterpret doon. So yun po yung mga tema ng programa. Kaya ako po ay nag-aanyaya sa inyo na sumubaybay din at makinig.
Yun lang, Brother Adrian. At the same time, yung aking partner na si Tatang Larry, pakisamahan nyo lang po siya ng isang prayer nyo sa gabi. Kahit one Hail Mary is enough. At alam naman ng mahal na inana, yung dasal nyong yan ay para sa kanya for his eternal repose. Tama. At kung may chance sila na ipamisa talaga at pumunta sa simbahan at much better. Siyempre, highest form pa rin talaga ang misa. Kaya very thankful po ako kung ma-offer nyo si Tatang Larry Malyari sa inyong pagpapamisa. At sa aking pagtatapos, siyempre, Brother Adrian, thank you for the second time around na thank you din, brother. At ipagdadasal ko rin na ma-grant mo rin yung wish ko kahit once a month lang sa Veritas. Sumaybayan niyo si Brother Adrian, nasa Veritas 846 na. In God's will, brother. Maawan Diyos. Open naman tayo. At kung, it will be an honor for me, brother. Yan. Parang sort of collaboration lang. Nasa Radio Veritas nga lang yung ating platform. Yes. Correct. Ayan, bro. So, maraming salamat sa pagkakataon na to. Alam ko sobrang busy mo. Pero thank you so much, brother, dahil nandito ka ngayon at nagbibigay tayo ng parangal at, di ba, kwento sa naging legacy ni Tatang Larry. Ayan. So, brother, pwede ba kami humingi ng closing prayer from you? Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa lahat ng mga pagkakataon na binibigay mo sa amin upang sa pamamagitan po ng ganitong platform ay makarinig kami ng mga ibang kasaysayan ng buhay, mga inspirasyon at pagdudulot din sa amin ng katatagan sa pananampalataya. Panginoon, lagi mo kaming samahan. Pagpalain mo po si Brother Adrian Milag at kanyang pamilya at ang kanyang apostolate, ang kanyang mga vlog, Panginoon, upang patuloy na umakay sa mga kaluluwa na nangangailangan ng kaalaman tungkol sa aming espiritualidad. Panginoon, patuloy mo kaming gamitin ang aming mga tinig, ang aming mga kakayanan, ang aming mga talento, at even yung mga kakayanan namin sa material na bagay, Panginoon, ay gamitin mo upang makapagatid kami ng mabuting balita para sa aming mga kapwa-tao. Ito'y aming hinihiling, ipinagpapasalamat at ipinagkakapuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Inang Maria, mapagampo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi. So, thank you so much, Brother Marco Evangelista. At patuloy ka naming pagdadasal at thank you so much dahil sa iyong dedikasyon at tapang sa pagtatanggol ng ating pananampalataya. So, maraming salamat, bro. Ave Maria. Grazie plena. Papay pants. Thank you, Brother Adrian. Love you. Thank you. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na-bless at na-inspire dito sa vlog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ako, di ba, na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to. Make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers, sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.